Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kapatid ko sa iglesia at maging hindi po kapatid sa iglesia. Tunghayan po natin ang papuri ng ating pamahalaan tungkol sa Iglesia ni Cristo sa matagumpay na pamahala ng aming mahal na kapatid, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo, sa kanyang matagumpay at makapangyarihang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo at sa mga nagawa nito, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa bayong dagat. Ito po, pakinggan natin ang mga pinuno ng ating bansa sa kanilang mga sinasabi. Na patuloy na inaani ng Iglesia ni Cristo. Maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay humahanga sa maayos na pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ilan lamang sa mga sinasaluduhan sa INC ay ang pagkakaisa nito, hindi lamang sa doktrinang sinusunod, kundi maging sa pagtutulungan upang maipagtagumpay ang lahat ng mga gawain at misyon ng INC. Si Gerald Ranyes sa detalye. Sa loob lamang ng 10 taon ng pangunguna at pangangasiwa ng kapatid Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, hindi matatawaran ang mga tagumpay ng gawain ng Iglesia ni Cristo, kung saan bukod sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan espiritual ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, maging sa pagpapalaganap ng mga aral sa iba't ibang sulok ng mundo, ay naitanyag din ng Iglesia ni Cristo ang pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ng humanitarian aid, hindi lamang sa mga kababayan natin sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang lahi mula sa iba't ibang bansa, partikular na ang paglaban sa kahirapan. Tama. Kaya ganito na lamang hinangaan ang malawak na gawain ng Iglesia ni Cristo. Definitely, hindi natin may kakaila yung commitment in service to God and country. Yun yung talagang nakita ho natin. At lubos tayong napagpala doon sa kanilang masidhing pagnanais na paglingkuran ng Diyos. At dahil dito, yung katuruan na maging daluyan ng pagpapala ng Diyos, hindi lamang sa bawat pamilya, maging sa komunidad at maging sa bansa. At hindi lang sa bansa, no? All over the world, to humanity. Nakita po natin na galak na galak tayo doon sa kontribusyon bilang isang Pilipino. Nakita natin, no, sa buong mundo, saan mang lupalop ng mundo, makikita natin yung nandun yung Iglesia ni Cristo para tumulong, pumalinga, magbigay ng gabay at higit sa lahat may pakita yung liwanag at asin ng sanlibutan. Nakikita naman po natin, si Ka Eduardo, isa sa ating mga tumutulong, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers at sa mga kapatid na Pilipino all over the world. So this is a partnership between ang ating Iglesia ni Cristo at ang mga namumuno sa ating bayan. Nagpapasalamat ako sa mga Iglesia ni Cristo dahil sa pagtulong sa mga mahihirap na tao. Alam ko yung mga nagawa nilang tulong, especially doon sa Sarangani, sa South Cotabato region. Napakalaki na naitulong ng Iglesia ni Cristo, yung lalo yung pagbibigay ng pabahay sa ating mga mahirap at pagbibigay ng sustainable livelihood. Ang saloobin na iyan ay ipinagpapasalamat natin sapagkat hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ang isa sa itinuturo ng Iglesia ni Cristo sa mga umaanib rito ay una, yung pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ikalawa, pag-ibig sa ating kapwa-tao. Bahagi ng pag-ibig natin sa kapwa-tao natin, yung pagpapaunlad natin ng pakikitungong mabuti sa kanila, relasyon sa kanila, at kasama doon yung pagtulong natin sa kapwa natin kapag bumabangon yung mga pagkakataong nangangailangan ng ating kapwa. Sa makatwid, hindi lamang dito sa Pilipinas ginagawa ng Iglesia ni Cristo, kundi maging sa labas ng Pilipinas. Kung napapansin man ngayon ng mga kapwa natin, itong kilos na ito ng Iglesia ni Cristo, ang laging ipinaaalaala ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Kamakailan lamang ay pinangunahan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan na Iglesia ni Cristo, ang pagpapasinaya o pagbubukas ng INC Museum, isang state-of-the-art museum ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City, kung saan tampok dito ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo